Ito kayang si Geronteng ang susunod namang ite-trade ng San Miguel Beer. Marami kasi ang nagtataka bakit ito hindi ginamit dito sa finals. At ang sabi nga nung karamihan kaya daw hindi yan ginamit dahil meron daw itong injury. Pero ayon dito mismo kay Geronteng nang siya ay interviewin, wala naman daw siyang injury at healthy siya at ready maglaro. Hindi lang siya binigyan ng playing time. So yan ngayon ang tanong. Ano ang dahilan at ba't hindi siya ginamit? Nakita naman natin na nag-struggle si Coach George Gallet na maghanap ng tamang rotation ng kanyang mga players. So, ang tanong ngayon, ibig ba sabihin na hindi paggamit dito kay Geronteng ay dahil ito ay ite-trade na nila? Yan ngayon ang magiging problema dito ng San Miguel Beer. Kung ite-trade na ba talaga nila itong si Geronteng o hindi pa. Dahil syempre, kinakailangan gumawa sila ng hakbang para ma-improve yung kanilang performance. Tandaan natin, San Miguel ang flagship team nitong San Miguel Corporation ng SMC. At kung sakasakali na mag-champion ng TNT, malaking bagay yan para sa SMC at hindi yan syempre papayag na mapigilan yung kanilang dominance dito sa PBA. So sa ngayon, kung sakaling i-trade dito si Geronteng, saan naman kaya dadalhin? Ang most likely destination nito ay Northport Batampier kapalit ni William Navarro o ni Cade Flores o baka si Arvin Tolentino. Kung inyong maaalala, nung itong si Geronteng ay naging unrestricted free agent pagkatapos pakawalan nitong nitong Converge Fiber Xers, ang Northport ang isa doon sa mga teams na nag-express ng interest na makuha ang serbisyo nito. Pero in the end, dito sa San Miguel napunta. So malamang ngayon aabangan natin baka itong si Geronteng mapunta na dito talaga sa Northport kapalit ni Arvin o kaya ni William Navarro. Depende yan kung ano magiging takbo ng usapan. Pero maliwanag dito, mukhang itong San Miguel ay hindi pa tapos dito sa pagte-trade nila ng mga players dahil gusto nilang mag-revamp ng lineup para masiguro na magiging mas malakas sila para dito sa Commissioner's Cup. Si Benny Boatwright pa kaya ang maging import ng San Miguel o papalitan na ito nitong si Dwight Howard o kaya itong si DeMarcus Cousins? Yan ngayon ang bali-balita dahil itong si Benny Boatwright, siya ang gustong kuning import ng San Miguel para dito sa Commissioner's Cup. Pero ang problema, ang Commissioner's Cup natin mag-o-open sa November. Pero itong si Benny Boatwright dahil galing sa injury ay magkakaroon pa lamang ng clearance to play sa Disyembre. So ibig sabihin yung first month, yung unang buwan ng Commissioner's Cup ay hindi makapaglalaro si Boatwright. At isa pa, kahit na meron ng clearance to play itong si Boatwright, ang magiging tanong dyan, yung kayang laro niya ay parehas pa rin noong bago siya nagkaroon ng injury. So yan ngayon ang pag-iisipang mabuti ng San Miguel. Ang tanong dito, dahil nga unlimited yung height limit sa import, ibig sabihin kahit gano'ng katangkad pwede, kukunin kaya ng San Miguel Beer itong si Dwight Howard o si DeMarcus Cousins. Alam natin ang Converge Fiber Xers, nakikipag-negotiate dito kay Howard para siya ang kunin nilang import. Pero hindi pa final yan, so posible pa rin pumasok ang San Miguel doon sa negotiations na yan. Kung sakasakali na magbago ng import ng San Miguel, ang tanong magiging fit naman kaya yan dito sa kanilang sistema. Dahil nakita natin dito sa Commissioner's Cup kung anong problema nung si EJ Anosica yung import ng San Miguel kasama si Fajardo. Masyadong sumikip dun sa loob at dahil pareho silang pumoposte. So kung ilalagay mo sa San Miguel si Dwight Howard, edi parang ganun din ang nangyari. Dalawa silang poposte at mawawala ng pwesto itong si Junmar Fajardo. So sa tingin ko ang mas bagay sa San Miguel Beer ang kuning import sa darating na Commissioner's Cup ay isang perimeter player katulad ni Benny Boatwright o kaya itong si Chris Macolo. Dahil pag ganun ang ginamit nila, magkakaroon ng additional outside scorer ng San Miguel Beer at hindi na po problemahin yung spacing dito sa loob kapag nandiyan at pumaposte si Junmar Fajardo. Maihahabol pa nga kaya nitong SMC si Troy Rosario para sa Barangay Ginebra dito sa finals. Iyan ngayon ang tanong ng karamihan dahil naka-schedule na itong si Troy Rosario na makipagkita dito sa San Miguel Corporation Sports Director Al Francis Chuba na siya ring team governor ng Barangay Ginebra. Ang balita kasi ngayon mukhang itong si Troy Rosario ay gustong kunin ang Barangay Ginebra ngayon para maisabay dito sa finals dahil nangangailangan sila ng mga additional na mga players na magagamit. Ang problema nga lang kasi itong si Troy Rosario hindi pa pumipirma ng kontrata sa Ginebra. At saka, alam natin sa linggo mag-uumpisa na yung finals, baka hindi na nila maihabol kahit pumayag pa itong si Troy Rosario. Kasi kahit sabihin natin na makikipagkita itong si Troy Rosario dito sa Barangay Ginebra Team Governor at Sports Director ng SMC na si Al Francis Chua, syempre, iko-considera muna niyan yung offer nitong Converge at TNT.
dahil baka humingi ng additional meetings yung dalawang nabanggit na team para i-counter naman yung offer ng Barangay Ginebra. At baka yan ang dahilan kung ba't baka hindi na umabot si Troy Rosario dito sa finals. Pero kung sakaling umabot si Troy Rosario, dagdag sakit ng ulo yan para dito kay Chot Reyes dahil alam natin na itong si Troy syempre gusto niya bumawi sa TNT dahil yun ang team na nag-trade sa kanya. Kaya sa ngayon, kung sakasakali na mapunta si Troy Rosario sa Ginebra at madala sa finals, ang laking bagay niyan pagdating dito sa magiging performance ng Ginebra. Kaya ito ang aabangan natin kung tuloy-tuloy na nga ba na makaka-Grand Slam itong Barangay Ginebra ngayon kung sakaling makuha nila si Troy Rosario. Kaya yan ang aabangan natin dito sa magiging sitwasyon ng Barangay Ginebra. Dahil kapag si Troy napunta dyan, talagang pang all-star na yung lineup nila. Dahil babalik pa dyan si Jamie Malonzo, si Jeremiah Gray, si Isaac Akgo. So dito talaga natin makikita kung gaano kalalim ang magiging lineup nitong Barangay Ginebra kumpara sa ibang teams. Kaya yan ang aabangan natin sa mga susunod na mga conference. Marami ngayong tanong dito sa TNT Tropang Giga dito sa finals kontra sa Barangay Ginebra. At partikular na yung pakikipag-match up nila. For example, sabihin natin na magtatapat sa center itong si Poy Eram at si Japet Aguilar. Itong si Calvin Aftana, malamang ang itao dyan ng Ginebra itong si Justin Brownlee. Ang tanong, paano ang gagawin nitong TNT Tropang Giga para ma-take advantage yung kanilang height? Dahil alam natin si Brownlee kaya naman niya mag-defend dito kay Aftana at malamang itong si Stephen Holt yan ang babantay dito kay RHJ. Pati na si Brownlee pagdating ng fourth quarter. So, makikita natin dito sa match-up. Plus, itong si Maverick Hanmisi, mas malaki yan dito kay Ryan Batak. So, magkakaroon sila ng problema dyan. Ang tingin ko magiging bentahe dito nitong TNT Tropang Giga ay yung kanilang veterano na si Jason Castro. Dahil ito, alam niya at meron na experience dito sa finals. Dito rin natin makikita kung paano magre-respond itong si RJ Abarientos dahil hindi pa siya nakapaglalaro sa finals before. Pero nakita naman natin dito sa playoffs kung gaano kaganda ang naging performance ni RJ Abarientos. Kaya sa tingin ko magiging maganda ang response niya. Pero ngayon, depende lahat ito dito sa magiging, sabihin na nating resulta ng pagdedepensa ni Coach Chot Reyes dito sa lineup ng TNT Tropang Giga kontra dito sa Barangay Ginebra. Sa ngayon, alam natin na itong TNT Tropang Giga ay kinukonsidera na isa doon sa mga powerhouse team sa PBA. Pero pati na rin itong Barangay Ginebra. So masasabi natin na magiging magandang match-up talaga to. Kung sakasakali na itong TNT ay ma-resolve yung problema ng ma-match up nila, magiging maganda yung chance na sila ay mananalo. Pero kailangan syempre na kailangan nilang masiguro na magiging maganda yung kanilang match up. At syempre kailangan maging consistent yung outside scoring ng TNT Tropa para sila ay magkaroon ng mas magandang tsansa dito kontra kay Team Cone at sa Barangay Ginebra. Shout out kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dadina family, kay Jonel Alago Nocerino Valles family, Edwin Carmona Jr., Enju, Dexter Domer, Michael D., Alicia Garcia, Malyari Mascareñas, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Edwin Carmona Jr., Lolito Cacayon, Anthony Alon family, si Jervin Cris, si Andrea Alexis at Mitch Bagares. Pinabati din natin si Alfonso Terdi at Dindin Balaba, si Junjun Angie Patpat at B-Boy Matas, si Romeo Conchada, Enju at ang iba pa nating taga-subaybay.